Magandang araw sa inyo mga katropa. Ang pag-uusapan natin ngayon meron lang akong konting i-istorya sa inyo tungkol sa samahang INC. Yung mga panahon ito ay bago pa lang umusbong nung time ni KFD. Alam mo si KFD noon, hindi niya pumapayag na ang mga miyembro ay ma-involve sa politiko. Bawal ang pagkandidato sa kahit na anong posisyon, national man o local. Bakit niya pinagbabawal yun? Kasi po ayaw niya ma-involve ang isang kapatid sa isang politiko dahil malalagay sa alanganin ang samahan ng iglesia. Yun ang aking pagkakaalam noon. Wala pong kumakandidato ng panahon ni KFD. Ngayon lang po yan nangyari, tulad niyan ni Marcoleta. Kaya nagtataka ako bakit nakakandidato yan kahit party list lang, bawal yun. Tingnan nyo nangyayari ngayon kay Marcoleta. Dahil sa utang na loob niya sa mga Duterte, lalo na kay Bigong, di siya makaalis. Kahit mali na yung anak, may pagkakamali na kailangang ituwid, pilit niyang pinagtatanggol, pilit niyang pinagtatakpan. Kung yan ay nung panahon ni KFD, hindi po pwede yung ganyan. Hindi po pwede dahil malalagay ang iglesia sa alanganin. Hindi po siya papayag ng ganyan. Matulad na lang nung isang official ng si Leonardo. Inatasan pala siya ni Digong ng isang mabigat na tungkulin. Kaya siya na-involve dyan sa drug war na yan at saka sa AJK, sa mga reward system na yan. Dapat kasi nung inatasan siya ng ganon, sumangguni na agad siya sa pamamahala. Humingi siya ng payo kung anong gagawin niya para hindi siya nalalagay sa alanganin. Kung ano maging pasya ng pamamahala, kung tatanggapin niya o hindi, susundin niya yun. Kaso mukhang hindi siya nagpaalam sa pamamahala. Kung nagpaalam man, baka may ibang desisyon na nangyari, hindi natin alam. Kaya ngayon, lalagay sa alanganin ngayon si Leonardo, pati ang iglesia nadadamay. Anong ginagawa ng pamamahala ngayon ng iglesia? Pilit siyang pinagtatakpan. Kaya kahit dyan mga Duterte ay may pagkakamali, kinakampihan nila ng patago. Medyo ginagamit pa nila si PBBM pero ang totoo pinagtatanggol nila si Sara Duterte. Ayun na masakit. Kasi alam mo nung panahon ni KFD, nung time ng martial law, meron na rin yung nangyari na pagkakataon na muntik nang malagay sa alanganin ng samahan ng iglesia noon. Nung time na si Enrile, kasi siya naging katiwala ng ng pamahala nung nag-martial law, siya ang in charge. Yung kapilya ng sentral ay lulusubin yan, papasukin yan, i-re-raid yan ni Enrile. Ngayon nag-alala ito si Enrile dahil baka may maisama siyang sundalo
nakaanib sa samahan. Anong ginawa ni Enrile para makasigurado siya? Naghain siya. Siya ay maghahain ng dinuguan para malaman niya kung sino ang iglesia. At bago pa yon, talagang miniting pa niya yung mga opisyal na kilala niyang miyembro ng INC. Tinatanong niya sino-sino mga miyembro no nakaalit sa AFP. Eh siyempre aaminin bagay ng mga opisyal, at sa totoo lang naman hindi rin naman yung iba kalala, hindi rin sila magkakakilala dahil malala yung lokal galing sa iba't ibang lokal. Eh ganun nangyari, makakainin ng dinuguan bago ang raid. Ngayon yung mga kapatid sa iglesia na sundalo sumangguni agad sa pamamahala ni KRD. At sinabi nila na sila daw ay pakakainin ng dinuguan. Anong gagawin nila? Anong pasya ni KRD? Kumain kayo. Alang-alang sa iglesia, kumain kayo. So, ganun ang naging pasya ng pamamahala noon. Kaya yung mga sundalo, nakaanib sa iglesia na hindi alam ni Enrile, nagsikain ng dinuguan kahit bawal. Kasi yun ang pasya ng pamamahala eh. Alang-alang sa iglesia. Nung mangyari na yung raid, punta sila doon sa gate ng Central. Eh di tumawag sila, lumabas yung isang bantay. Sabi, papasok kami dyan. Ay di siyempre pipigilan yun nung bantay. Ay hindi po pwede. At sarado na po ang kapilya. Ay hindi talaga sila pinapasok. Nung tumalikod yung bantay, inupa ka na, binaril. Ay di patay yung bantay. Yung mga kapatid sa iglesia na sundalo, doon pinapwesto ni KRD sa likod. Sabi niya, huwag kayong pupwesto sa unahan kundi sa likod lang. Yun ang kanyang direktiba dun sa mga kapatid na sundalo. Nung pinutukan yung bantay, patay, nagputo ka na. Ngayon, nalito si Enrile, sabi, bakit saan nanggagaling ang mga putok? May putok dun sa loob, may pumuputok din sa likod. At yung kanyang mga tauhang nasa unahan, patay. Lalo na yung bumaril dun sa bantay. Anong sinabi ni Enrile? Ceasefire! Ceasefire! Hindi niya napasok yung kapilya. In fact, na-save yung pagka-raid na yun. Pagpanaw ng martial law. Kaya maigi yung sumasangguni muna sa pamamahala. At kung anong maging pasya, ay di na susundin. At maganda naman ang naging resulta, hindi napasok ang kapilya. Dahil yun ang pasya ni KRD. Ay di namang si Enrile, hindi niya akalain na gano'n. Hindi na pinigilan na ni Makoy na Pulakay. Huwag mo na pasukin yan. Kasi nung panahon yun kasi napabalita daw na may mga armas sa loob ng Central. Kaya gustong i-raid ni Enrile yun. Na yun naman hindi ka totoo. At in fact, nung nangyayari yung sanang i-raid na yun, yung mga sibilyan na nakapaligid, yun ay puro kapatid sa iglesia pala yun. At kung sakaling ay may mga dalang armas din pala yung mga sibilyan yun. And sana si Enrile ay wala na. Kung hindi pinayagan niya. Nung sabi niya ng ceasefire ay titigil. Pero kaiba ngayon, bakit ganun ang nangyayari? Kahit mali, pinagtatakpan nila. Nakakalungkot. Nakakalungkot talaga. Yun ang napapansin ko. Bakit iba ngayon? Bakit
Kasi yung alam nilang mali. Bakit pinagtatakpan nila? Halimbawa, yung nangyayari kay Leonardo, kung na-involve dyan sa mali at gusto nilang tulungan, ay bigyan na lang nila ng abogado. Oh. Tapos bilhin na nila na magsabi na lang ng totoo. Pag sinatanong dyan sa Congress, bakit nila pipigilan yun? Hindi naman tama yun. Kaya napapaisip ako kung ito ay panahon ni KFD, hindi ito mangyayari. Hindi ito mangyayari. Hindi siya papayag na malagay sa alanganin niya iglesia. Kala ba nila walang nagagalit ngayon sa iglesia dahil sa nangyayari niya? Alam ng mga Pilipino na si Sara ay nahaharap sa kontrobersyal na yan ay pinipilit nilang pagtanggol, lalo na yan si Marcoleta ay tatanggol maigi, hindi maghahayaang gumulong at nasa due process naman. So, tapos balak pa nilang pigilan yung impeachment. Tatakutin nila na sila yung mag-rally dahil hindi nila pinapayagan yung impeachment na yan. Ay nakakalungkot. Oo nga, nung panahon ni KFD, nung iba naman yun yung nangyari kay Erap. Dahil talaga namang si Erap nun ay inilagay sa kahihiyan. Bilang Pilipino ay talaga namang mag-aalabang yung damdamin nun. Kaya si KFD nun bilang isang Pilipino ay naantig ang kanyang damdamin, kaya niya nagawa yun. Pero hindi dahil sa tama o ano, kasi pinagmulan ng gulo yun na-involve sila sa gulo. Iba ngayon yun, kasi ngayon ay harapang ipagtatanggol mo yung mali. Bakit ganon? Pag ganon na nangyayari dyan sa loob, ang hirap isipin, nakakapagtaka. Pati yung mga walang kamalay-malay na miyembro, mga dadamay dyan. Ang hirap. Kaya ako nananawagan sana ako dyan. Huwag na kayong maki-involve sa politika. Huwag na kayong mag-rally. Yung mga nagkamali ay tulungan nyo. Yung kapatid na nagkamali, si Leonardo, yan si Marcoleta, huwag na ninyong patakbuhin sa politika. Pinapahamak niya ng samahan ang iglesia. Sa halip na may makikinig ay nagagalit dahil sa ginagawa niya. Ang mga nangyayari ngayon, hayag na sa mga pamilyang Duterte ang kanilang mga pinaggagawa, pero pilit ninyo pinagtatanggol. Ayun ang nakakapagtaka, bakit ganon? Kaya yan yung mga bakit pinayagan, tataka nga ako, sabi, bakit nakakandidato si Marcoleta samantalang nung panahon ni kahit hindi yan pinapayagan yung mga ganyan. Nick barangay captain nga hindi pwede dun lang sa sentral dahil meron dong lugar na puro kapatid sa iglesia, kaya hindi pwedeng walang tatayong barangay captain. Dun lang walang tatayong pagawad, kasi lahat ng sa community niya, sa barangay na yun, puro iglesia ang nakatira, ay natural, hindi mapipilitang may kapitan na mamuno doon lang. Pero yung kakandidato ka sa local or national, ay hindi pinapayagan yun. Ngayon lang, bakit ganyan? Ay nalalagay tuloy ang iglesia sa alanganin. Marami nagagalit. Bakit ganyan ang ginagawa?
alam ninyo na marami ng Pilipino ang nakakaalam ang pinaggagawa ng mag-amang yan, si Sara at saka si Digong. O, hayaan yung gumulong ang proseso. Kung hindi siya ma-impeach, ay di pasalamat. Kasi yung mga senador hindi maasahan yan. Kahit pa ang ebidensya malakas, hindi nila ikukumbik yan si Sara. Meron na agad doon siyam na bumoto lang ng 8 na wag ma-impeach si Sara. Di wala na, hindi na siya ma-impeach. Siyam pa yun. Paano ba yung iba pa? Mapayepal pa. Kaya huwag kayong matakot na ma-impeach yung si Sara. Oo, sa Kongreso babangon yun, pero sa Senado malabo. Hayaan nyo na, huwag na kayong mag-rally at baka yan pagsimulan pa ng gulo. Alam niyo atat na atat yung mga DDS na babaksakin ng pamahalaan tapos gagatungan pa ninyo. Ito na may pakiusap lamang sa inyo. Huwag kayong magpagamit sa isang politiko, sa pamilyang politiko. Halata naman na pinagtatanggol niyo yung mga Duterte. Kahit tingnan mo mga sinasabi ni Marcoleta. Kung hindi kaisa ng pamamahala si Marcoleta ay sasawayin yan. Huwag kang magsalita ng ganyan sa harap ng media. Baka malagay sa alanganin ang samahan, ang kapatiran. Pero hindi nyo pinipigil dahil siguro hindi basbas nyo. Bakit ganun na nangyayari? Diba? Nakakapagtaka lamang. Ibang-iba kaysa noon. Panahon ni KRD. May isang salita si KRD. Kaya siya ay sinusunod ng mga kapatid. Nung panahon ng eleksyon ni GMA, alam mo ba yung mga kapatid puro mga maka-FPJ. Maka-FPJ. Nung una, si Lacson at si FPJ ang pinamimilihan. Ay sabi ng pamamahala ay kailangan magbigay sa inyo ang isa. Hindi pwedeng magkasabay kayo dahil kayo ang pinamimilihan ng pamamahala. Ay hindi nagbigay yung dalawa. Pareho pa rin matigas ang ay di salip na sila ang pamilyan. Si GMA ang binoto. Ay napakaraming kapatid ang sa totoo lang ay natisod doon sa na yun. Ay siyempre yung mga malalakas na pamananampalataya pikit mata susunod doon. Ako pikit mata akong sumunod doon. GMA kahit hindi ko gusto. Pero merong kapatid na hindi, si FPJ pa rin ang binoto. Hindi ako na magsalita. Kaya ibang ngayon ang pamamalakad dyan. Bakit naging ganyan? Ay nagtataka lang po at nagtatanong lamang. Sige po at sana magbago ang isip ninyo. Huwag na kayong makilawak dyan. Huwag na ninyong takutin ang mga politiko. Nangyari na yan nung panahon ni GMA. Hindi natakot si GMA. At nung election pa, siya pa ang napiling iboto. Ay ngayon, talagang ayoko nga doon mo na lang mahalata si Katunying